Summarize na natin kung magkano ba yung total na nagastos ko sa Europe. I-rate din natin yung iba't ibang bansa based sa different categories like kung gaano kaganda, yung pagkain, people, safety later on. Hi guys! Welcome back to the channel. So nakarating na nga ulit tayo dito sa Pilipinas or nakabalik na tayo dito. Kakatapos lang ng ating 35 days in Europe. Kaya ngayon guys, isa-summarize na natin kung magkano ba yung total na nagastos ko sa Europe. I-rate din natin yung iba't ibang bansa based sa different categories like kung gaano kaganda, yung pagkain, people, safety later on. And then after that, nagpa-poll question din ako sa Instagram. Sasagutin natin yung mga frequently asked questions nyo about Europe, no? So without further ado, tara, let's go. Simulan na natin. So siguro mag-start tayo sa rating ng ating mga pinuntahan na bansa. Ilalagay na lang natin dito yung mga screenshots ng aking mga rating. So i-rate ko or sige summarize lang natin yung mga bansang pinuntahan natin, no. So nagpunta tayo sa Spain and then France and then nagpunta tayo sa Switzerland. Next was Italy, then Slovenia. Yung Vatican City, sinama ko na siya sa Italy, no? Hindi ko na siya hiniwalay. But it's a separate country, pero sinama ko na. Slovenia. Number 6, Croatia. Hungary. Slovakia. Austria. Czech Republic. The Netherlands, and Belgium. So, 12 countries ang ating nakasulat dito. And i-rate natin siya based sa different categories. So, gumawa ako ng 2, 4, 6, 8 na categories para makita natin ano ba talaga yung pinaka-okay na bansa based sa mga pinuntahan natin. So, i-rate natin siya sa different categories. First is yung beauty or yung scenery. It could be kung gaano kaganda yung city or gaano kaganda yung mga landscapes. Number 2 is food, kung gaano kasarap yung pagkain. Number 3 is people. Ito is, again, yung mga rating ko dito is based on my own personal experience. No? Iba-iba naman tayo ng pwedeng naging experience sa Europe. Ito ay rating ko lang based sa experience ko at based lang sa mga lugar na pinuntahan ko dahil hindi ko naman napuntahan lahat. So, siguro based on kung feeling ko gaano ka approachable, friendly, warm yung mga tao. And then, third is activities and attractions. Marami bang mga pwedeng gawin sa city na to? May mga museums, mga kung anik-anik na activities na pwedeng gawin. Number 5 is budget. Budget friendly ba ito? Medyo mahal ba yung bansang to? Affordable ba to? Okay. Next is transportation. Okay ba yung transportation? Medyo na-stressful ba yung transportation dito or what? Number 7, safety. Kung sa feeling ko ba, nung nandun ako sa bansang ito, did I feel safe? Or parang feeling ko ba, hindi masyadong safe yung bansang ito or super safe siya? And then the last one is yung language or communication. Gaano ba kadali na makipag-usap sa mga tao doon sa bansang iyon, no? So, kinategorize ko siya sa 8 ito. Kasi mahirap kasi pag tanongin nyo lang ako, anong pinakamaganda doon, Marvin? Ang hirap sagutin, di ba? Kasi lahat maganda eh. Alam mo yun, lahat maganda. So, I have to categorize them para mas may basis. Meron tayong basis kung bakit ito yung napili natin. Okay? Let's go. So, let's start with the first category. Let's rate yung mga European countries na na-visit natin based on its beauty or yung scenery. Di ba? Kung gaano kaganda yung city, the architecture, the landscapes. Let's start with Spain. Ang rating ko sa Spain, 9. When it comes to beauty. Siguro kasi kakadating ko lang sa Europe, it was I can still remember nung paglabas ko ng train station, tapos nakita ko yung, wala guys, hindi ako makapaniwala na sa Europe ako. Principe Pio sa Madrid. Parang it was very amusing para sa akin, no? Super nagustuhan ko yung Spain. Nagandang-ganda ako sa Spain. France also, I give it a 9. Same, naganda rin ako. Ang ganda maglakad sa France, ang ganda ng city. Ang ganda ng city pag naglalakad ka, no? Switzerland, sorry, I have to give Switzerland a 10 talaga. Kasi mahilig naman ako sa city, pero feeling ko mas na-appreciate ko talaga yung mga mountains, the nature, yung mga lakes, yung rivers. So I think Switzerland is a 10. Next is Italy. I'll give Italy an 8.
medyo ano kasi ako, siguro kasi hindi ko masyadong na-explore masyado yung, for example, Milan, like one day lang ako doon, hindi ko napuntahan lahat. So, I'm not really sure kung na-explore ko siya extensively. But again, itong rating ko lang is based sa aking personal experience, no? Baka na naman may mag-comment na, hindi 8 ang Italy, dapat 10 ang Italy. But this is just based on my experience, no? Kasi iba-iba naman yung lugar na pwede natin puntahan. But based sa aking experience, 8 ko ang Italy. Slovenia, this dark horse, di ba? Never ko siyang in-expect, pero Slovenia for me is a 9. When it comes to beauty, super clean ng city, super tahimik. Depende rin sa personality niyo. Ako kasi mas na-enjoy ko talaga yung ayoko ng super madaming turista. Mas na-enjoy ko yung kasi parang feeling ko mas I'm one with the place, no? So, Slovenia for me is a 9. Croatia is an 8. Maganda rin yung Croatia, no? But, hindi naman siya pangit. Pero siguro mas marami kasi akong napuntahang maganda pa. So, for now, 8 muna ako kay Croatia. Hungary for me is an 8.5. Malapit na mag-9. Malapit na sana tong mag-9 sa akin si Hungary. Kasi maganda eh. Maganda yung Hungary, guys. Like, yung Budapest. Budapest ako nagpunta, no? Maganda ang Budapest. Maganda yung mga structure. But, siguro yung isa sa mga napansin ko lang, kasi mahilig ako maglakad, no? Medyo may mga basura ako nakikita na konti. Hindi naman marami. Pero may mga iba akong basura na nakikitang konti. So, binawasan ko siya. Dapat 9 siya. Ginawa ko na lang na 8.5. Kasi for example, Slovenia. Super walang basura eh. Alam mo, parang sobrang ganda talaga eh. So, ayun. 8.5 sa akin si Hungary. Slovakia, it's an 8 for me. Slovakia, marami din casual dito. It's also a country na iba yung charm niya. But for me, I'll give it an 8. Next is Austria. Austria for me is 9.5. Sobrang ganda ng city. Kung tatanungin niyo ako, anong pinakamaganda na sa Europe? Kung ang category lang ganda, no? Top 3 itong Austria sa ganda. Ang ganda ng mga buildings. Ay, ang ganda ng Austria, guys. City, architecture, ay, no questions, 9.5. Czech Republic sa Prague. Prague is also a 9.5 sa akin. Malapit na sana mag-10 din to si Prague eh, kasi ang ganda ng architecture, ang ganda rin ng city. Parang Austria din to eh, parehas sila maganda. But, very touristy kasi yung Prague. So, iti-10 ko na sana siya kasi para siyang Switzerland. Kumbaga, ang favorite ko kung sa city, ganda ng city, Prague ako. Pero kung ganda ng nature, Switzerland. 'Di ba? Kung sa mga napuntahan ko, pinakamagandang nature, Switzerland. Pero pinakamagandang city, Prague. Pero ang touristy kasi ng Prague, medyo nababawasan ng konti para sa akin yung charm niya. Kasi ang daming tao. Kasi maganda nga. So 9.5 ko lang ang Prague. But, ang ganda talaga. And then, the Netherlands sa Amsterdam. Actually, ang ganda rin ng Amsterdam. Pero again, isa rin sa mga na-notice ko, maraming mga basura. Especially doon sa may mga kanal-kanal. Siguro kasi may mga bars doon. So, minsan naglalakad-lakad ako. Tapos yung mga, hindi masyadong nakaayos yung basura. Konti. Hindi naman siya super dumi, no? Pero, kung i-compare ko sa other European countries na super linis talaga. So, 9 sa akin. And Belgium. One day lang ako sa Belgium, sa Brussels. Pero kahit sa one day lang na yun, nakita ko kung gaano kaganda ang Belgium. I'll give it a 9. Okay. So, kung ang beauty or scenery, ang ating top 5, Switzerland, pinakamagandang lugar. Austria, Czech Republic, no? Prague. For me, sila yung top 3. Tapos, tie na sa akin yung Spain, France, Slovenia, ano pa yung 9? Netherlands, Belgium. Ayan. So, ayan. Let's proceed na sa ating next category, food. Okay. Sa akin, Spain, I like yung food ng Spain, pero may mga ibang food lang talaga na very unfamiliar or parang masyadong iba yung lasa niya. So, I give it an 8.5. Still, na-enjoy ko pa rin naman yung food sa Spain, no? It's still above average for me. Pero may mga iba lang talaga na medyo hindi at pat. Kasi siguro, palasang Pinoy ako. France also, crepe. Ay, wait lang. Favorite food in Spain? Alam niyo na yon. Yung sa churros. Ay, grabe. Grabe yung churros na yun. Yung chocolate, no? Sa France naman, sarapan din ako sa France. Kumain tayo ng mga crepe. So, 8.5 din sa akin ang food ng France.
Switzerland, ito kasi puro salad-salad lang ako. Healthy ako dito sa Switzerland. Salad-salad lang ako. Hindi ko naman masyadong na-try din. Ay, yung fondue. Medyo naasiman ako ng slight. No, so, I'll give Switzerland an 8 for food. Italy, oh my gosh, alam niyo naman, di ba, nasira yung diet ko sa carbonara, sa Rome, gelato, sa Venice. Oh my gosh, Italy. Favorite ko talagang Italy when it comes to food. I'll give it a 9.5. Hindi ko siya pinerfect kasi may mga ibang food din naman ako na hindi perfect. Di ba? Slovenia, one day lang ako dito, so nag-order lang ako sa restaurant, di ba? Ang sarap nung, yung naalala niyo mga ibon, di ba? Kumakain ako ng chocolate. Ang sarap ng tsokolate na yun. So parang feeling ko, ay, masarap din ako, nasarapan din ako sa Slovenia. 8.5 din sa akin. Croatia, I'll give it a 9, no? Kasi ang sarap ng mga binibili ko sa Croatia. Marami akong mga kinain sa Croatia na hindi ko na vlog. Nung, di ba, sabi ko, tapos na ako mag-vlog. Tapos nung gabi, kumain pa ako noon. Nang naglalakad-lakad ako. Tapos sabi ko, ala, ang sarap. Nag-bakery ako. Like, sa lahat naman nito, nag-bakery ako. Pero parang yung tinapay sa Croatia, yung pinakamasarap sa bakery. Oh. So, sabi ko, okay, masarap din sa Croatia. So, 9 ako. Hungary, for me, Hungary, 7.5 lang. Kasi, ang natry ko lang naman is yung goulash, no? Goulash? Paano ba ganun? I felt a little underwhelmed, no? So, 7.5 muna. Mostly kasi mga grocery lang din ako dun, no? Masarap naman yung mga tinapay sa grocery, but siguro nagtumatak sa akin yung goulash dun sa kinainan ko. So, it was a little underwhelming. So, 7.5. Slovakia. Ay, dito kumain tayo sa Slovakia. Nag-ano ako dito, pa-social ako ng traditional Slovakian food. Diba? Nag-ano tayo, steak. Mas narap din yun. Nasarapan ako. 8.5 akin. Slovakia. Austria. Nag-try ako sa Austria yun, parang mga beef na parang mga shawarma. It was also a little underwhelming for me. But masarap naman yung mga ibang kinain ko ng mga tinapay. But I'll give it a 7.5 for Austria. Czech Republic, nag-Prague. Kumain tayo ng chimney cake. Oh my gosh, chimney cake sa Prague. I love chimney cake. And masarap din yung strawberry. Hindi ko lang na-vlog, no? Pinakamasarap na strawberry ko nakain sa Europe, Prague. Strawberry dun sa kanilang supermarket. So, but yeah, I'll just give it an 8. The Netherlands. Sa Netherlands, ang dami kong nakain. Kasi patapos na yung Europe trip ko, so parang gastos ako ng gastos na dito. Ang dami ko nakain, pero super tamis or basta on the very unhealthy side siya. So, I'll just give it an 8. Masarap naman, pero a little unhealthy. And dito pala ako nag-celebrate ng 100k subscribers. Oh my gosh, sa Netherlands. So, nag-restaurant din ako dyan. It was good naman, but yeah, I think 8. Belgium, kumain tayo ng fries, kumain tayo ng pancake. Parang sa isang araw, ang dami nating kain. But yeah, I give Belgium an 8. When it comes to food, my top choices would be Italy, Croatia, and Slovenia, Slovakia, Spain. Hindi pala. Tama. My number 1 is Italy. My number 2 is Croatia. And then, tayo sa akin sa number 3 ang Spain, France, Slovenia, Slovakia. Okay. Let's proceed to the next category, people. Kung gaano ba ka babait ka, okay yung mga tao. Spain, definitely a 9. Feeling ko nga yung ating pagiging hospitable, warm naman na natin sa ating mga Spanish brothers and sisters, no? Very mataas din energy ng Spain. I'll give it a 9. One of the best peoples in Europe for me, Spain. France, I give it an 8. France, medyo hindi sila sobrang like jolly like yung mga Spanish. Pero based sa experience ko, they're nice naman sa akin, no? So I'll give it an 8. Switzerland also, they're pretty laid back, no? Except sa isang na-experience ko dun sa hostel na medyo masungit si tatay. But aside from that, mas marami namang tumutulong sa akin na pag feeling nila lost ka, they would really approach you and they would help you. Although medyo laid back silang tao, hindi sila yung parang kasing energetic na mga Spanish. But I think yung mga Swiss people, they're pretty nice, no? Laid back lang talaga sila, conservative. But I still give it an 8. Next is Italy. I think yung mga Italians also is on the lively na side. Tsaka napapansin ko, sa iba't ibang travel ko, marami akong mga namimit na mga Italians and they're friendly. So sabi ko, okay, I think Italians are pretty much friendly. So Italy 8.5. Slovenia.
This is my top choice for people, Slovenia. Kasi nakita nyo naman, di ba, yung mga tao sa Slovenia. Sobrang game sa camera, sobrang pinakilala pa yung isang lalaki. Pinakilala niya ako sa lahat ng mga friends niya sa McDo. Tapos si Romulo, nakasalubong ko lang sa kalsada. Tapos gaganon siya sa camera. Tapos, what's your name? Romulo. Oh my gosh, I miss you, Romulo. So, I think Slovenia is a 9.5 talaga. Croatia, hindi ako masyadong nakapag-interact sa mga Croatians. Kasi I think, medyo conservative din sila. So, for now, I'll give it a 7.5. Hindi ko naman kino-close yung doors ko. Pero, based sa personal experience ko, wala ako masyadong interaction with them. So, 7.5 muna. As well as Hungary, I think wala akong masyadong mga local interactions. Itong aking rating is based lang sa mga observations ko, sa paligid. So, I think it's just 7.5. Slovakia, pretty much, they're also friendly, no? I think Slovakia also friendly people as well. Medyo natakot lang ako dun sa aming hostel kasi medyo mga lalaki sila. Pero wala naman silang ginawa sa akin. They're just really matapang and naka-underwear. But yeah, I'll give Slovakia 8. Austria, I think yung Austrians are also nice, like fun, happy. I'll give them 8.5. Czech Republic, wala rin ako masyadong interaction ba? Ay, meron! Marami palang gwapo dito sa Czech Republic na. Tapos may mga batang na kita ko sa museum, parang, Tapos yung mga nakakasalubong ko sa hala, wait lang, okay din pala Czech Republic. 8 yung nilagay ko dito, pero pwede rin sila mag 8.5. The Netherlands, I think yung mga Netherlands medyo intimidating itsura nila kasi matatangkad sila and all. But I think they're nice naman. Hindi lahat, may mga experience ako na, for example, nandun ako sa may bike lane. Hindi ko kasi alam na ang pag-color red yung daan, parang bike lane pala yun. Tapos, naglalakad ako doon. Tapos, merong babaeng nagbabike. Sabi niya, what the F are you doing? Why are you the bike lane? Gumanon siya sa akin. Tapos, nashock ako. Sabi ko, wait lang, first day ko naman. Bike lane pala kapag red yung kulay. Okay, sorry, ganun. Yun lang naman. Meron lang akong experience na ganun. But, aside from that, I think, okay naman sila. Belgium, okay naman. Ay, kailangan kong bawasan yung Belgium. Kasi yung sa taxi, no? Na-scam kasi ako sa taxi, tapos parang nagkasabuatan sila dun sa airport. Tapos yung Uber naman na nasakyan ko, ayun, pinakancel niya. 8 yung nilagay ko dito, but I think, 7.5 lang si Belgium. Nag-change. Ayan, 7.5. 8 pa lang, 8 na yung nilagay ko originally, pero na-realize ko, nga pala may iba akong experiences. Sorry. Next, activities and attractions. Ito kung feeling ko marami kang magagawa sa bansang ito. Next category na tayo, no? Basta sa people, ang gulo ko, no? Sa people, Slovenia, Spain. Yun yung top 2 talaga na okay sa akin yung mga tao. Sa Slovenia, sa Spain, and sa Austria. Next is attractions and activities. Kung ikaw yung mahilig sa mga maraming activities na pwedeng magawa sa bansang ito, like hiking, museum, kung ano-ano pa mga anong tawag sa Austria, mga musical, or kung ano pang mga activities, biking and all that. So for me sa Spain, marami na mga activities doon. I give it 8.5. France, 8.5. Switzerland, 9. Kaya ako ginawang Switzerland 9 kasi may mga paragliding pa sa Switzerland, di ba? May mga skiing. I think if ikaw yung tao na ma-outdoor, marami kang magagawa sa Switzerland. And then, Italy is also 8.5. Ito, in 8.5 ko sila, Spain, France, Italy. Kasi parang feeling ko, same naman sila na marami kang pwedeng magawa. Maraming mga museums, maraming, ano pa ba? Ganun, mga museums, architectures, pwede nung, Slovenia, 7 lang yung nilagay ko. Kasi doon lang naman ako stay lang sa isang city lang, no? Sa capital lang nila. So, parang feeling ko, yung city, kapag natapos mo yung itinerary ko na yun, parang wala ka nang magagawa dun sa city na yun. Mag-chill ka na lang. Unless pupunta ka sa ibang cities, no? So, since nagstay lang naman ako sa isang city, feeling ko 7 lang yung Slovenia. Maganda siya, pero I think wala masyadong activities na pwede kang magawa after. Croatia also is a 7 for me, although maganda rin yung bansang ito. But aside doon lang naman ako sa Zagreb lang din nagstay, no? So, pag nalibot ko lang yung Zagreb, parang the next day, ano nang gagawin mo? Parang, kailangan mo nang pumunta sa ibang city siguro. Hungary, 7.5. Pwede ka mag-thermal bath dito. Pero hindi ko nagawa. But aside from that, I'm not sure, guys, kung meron pang mga pwedeng magawa sa Budapest aside sa thermal bath. But I think parang shopping lang siya, and then kapag napuntahan mo na yung mga sa itinerary mo, like the castle and all that, baka wala na masyadong mga iba pang activities. But that's just my personal opinion, ha. Pwede ako magkamali. And you can correct me if I'm wrong.
Slovakia is also a 7 for me. Although this is also a good country na may different charm siya, but I think wala masyadong activities here. Austria, I'd give it an 8 kasi may mga musical naman dito. Pwede kang pumunta sa mga theater, ganun, mga performing arts, ganyan. And then, Czech Republic sa Prague, I think, yes, 8 din. Although may mga castles din naman dito, but I'm not sure kung meron mga activities na pwede kang magawa aside from that. Kape-kape, gano'n. The Netherlands, I give the Netherlands 9. Kasi sa Amsterdam yan, may mga, ano naman doon, yung parang mga cruise, boat tour, something like that. And then pwede ka magpunta ka sa Sanshans, yung pinuntahan ko na windmill. So I think pwede kang mag-book ng mga day tour, ganyan, malapit doon. Belgium is an 8, although one day lang naman ako nag-start dito sa Brussels lang din ako. But I think marami kayong pwede magawa sa ibang city. Again, I'm just rating based sa experience ko dun sa Brussels. So, when it comes to activities and attractions, my top picks would be Switzerland, marami kang magagawa. Netherlands. And runners-up sa akin yung Spain, France, Italy. Yun. Next is budget, kung saan ba yung parang mga affordable na bansa. For me, Spain, I'd give it an 8 or pwede rin 8.5, no? Although kasi kumain kasi ako sa Spain, usually sa mga tourist spots, so mas mahal. Pero kung kakain kayo sa hindi tourist spots, mura ang Spain. Di ba kasi nag-grocery nga ako, nakita ko, ay mura pala siya kapag hindi sa tourist spot. Pero again, yung experience ko kasi is nasa tourist spots, so I'll just give it an 8. Kasi yung mga magta-travel din naman, usually sa tourist spots din naman kayo kakain, di ba? Sa France also, I give it an 8. I think France is okay lang. Hindi naman siya super mahal. Okay lang. May grocery naman. Ganon. May mga pancake naman sa gilid. Switzerland for me is a 7. Which is obvious naman na it's not the cheapest talaga in Europe. No? One of the most expensive there. But may grocery naman. Pero ayun nga, it's not the cheapest. So I'll give it a 7. Italy for me is 8. I think Spain, France, Italy, they're kind of on the same range sa akin, no? Parang feeling ko almost on the same range lang sila. Slovenia, I think, is more cheap, so I'll give it an 8.5. Ka-range ni Slovenia si Croatia, 8.5 also. And I think Slovakia also. Slovenia, Croatia, Slovakia, almost on the same range. Mas mura sila ng konti kaysa sa ibang European countries. Hungary is a 9 for me. I think, yeah, isa talaga to sa cheapest ko. Hungary and Czech Republic. Hungary and Czech Republic, I think one of the cheapest. Lalo na pag nag-grocery kayo, no? Super, super mura ng mga tinda. Netherlands, 7.5. Pwede yung i-7 ko to. ang mahal ng mga tinda sa Amsterdam. Kasi sa tourist spots ako. Di ba bumili lang ako nung, ano nga ba yun? Yung parang biskwit na ganun na matamis. Tapos, ang mahal nun, no? 700 pesos. Parang, yeah, I think yun, mahal. Belgium, I think, is an 8. Maybe ka-presyo lang din siya ng Spain, France. So, sa range ko, feeling ko, ang pinaka-cheap talaga is Prague, Czech Republic, and Austria. So, ayun yung cheapest for me. Tas also, cheaper, Slovenia, Croatia, Slovakia. Yung mga Eastern Europe, no? Tas syempre yung mga touristy, syempre sila din yung medyo mas mahal. Yung Spain, France, Italy, tsaka Belgium, I think, on the same level sila. And yung pinakamahal talaga is yung Amsterdam tsaka Switzerland. Netherlands and Switzerland. I think sila yung dalawang mahal. Next is transportation. Gaano ba ka-efficient yung transportation ng mga bansang pinuntahan natin? Okay, first is Spain. Sorry, Spain, binigyan ko siya ng 7.5. Kasi di ba ang dami nating mishaps na nakuha, tapos maraming mga delays na nangyari. Pero iniisip ko rin naman, kasi baka New Year kasi ako nagpunta doon. Like, New Year kasi yun, di ba, January 1, tapos papuntang Paris, January 3. So, ang daming mga taong umuwi, nagta-travel, tapos siguro yung January 1, yung iba hindi pa pumasok. So, maybe, tapos di ko rin alam yung reservation procedures. So, I think okay din naman yung transportation ng Spain, pero since nagkaroon ako ng impression na may mga delay sa train, delay sa flight, delay din yung flight ko. So, I'll just give it a 7.5. But I think okay naman yung transportation doon. France, I'll give it an 8. Hindi ako masyado nag-train sa France, pero yung bus nila sobrang nadalian ako. And parang okay naman yung
transportation nila. Medyo luma yung mga trains nila at medyo a little sketchy yung itsura, but I think okay lang naman, no? Or di kasi ako masyadong nag-train, guys. Lakad lang kasi ako ng lakad. So, ang main transportation ko sa France is walking and bus. So, I'll give it an 8. Oh my God, Switzerland. My best, the best, my favorite sa Europe when it comes to transportation. Never akong binigyan ng sakit ng ulo ni Switzerland sa transportation, guys. Never na delay, never nagka-problema. As in, never. So, for transportation, I'll give talaga, Switzerland is the standard for me when it comes to transportation. Like, pasok ka lang, book ka lang sa Eurail. Wala talaga. As in, sobrang siya yung pinaka-nadalian ako. Switzerland. So, I'll give it a 10. Italy, I think, hindi rin ako masyadong pinahirapan ni Italy sa train. Although, sa mga metro, medyo nakakarito ng slight lang. Pero, I'll give Italy 8.5. Okay yung mga intercity transfers. Hindi rin ako masyadong nahirapan from Milan to Rome, Rome to Venice, Venice to, mali. Ayun lang pala. Wala na akong pinuntahan. And the next one is Slovenia. Hindi rin ako masyadong nag-tram sa Slovenia, nag-bus lang ako. So, I think, ilalagay ko na lang to, estimate ko lang, 8 siya. Parang, I think okay din naman yung transportation. Sa Croatia din, nag-flex bus lang naman kasi ako. Tapos, dun sa city, di ba lakad-lakad na ako. So, hindi ko naman masyadong na-experience yung train. So, itong mga to, nilagyan ko na lang sila ng 8. Hungary also is 8. Ito sa Hungary, ito din yung yung bibili ka lang ng mga 24 hours pass. Yung Hungary, pwede ito mag 8.5. 8 lang yung nilagay ko. Sige na nga, 8 na siya. Pero pwede siya mag 8.5 kasi may mga 24 hours pass, 72 hours pass na. So, very convenient din siya. Slovakia, estimate ko lang din ito. Nilagyan ko na ng 8 kasi lakad-lakad lang din ako sa Slovakia, guys. Austria, this is also one of my favorite. Ang ganda rin ng train system ng Austria. Hindi rin ako binigyan ng sakit ng ulo. Meron sila mga 24-hour pass. Bibili lang kayo doon sa train. Like 72 hours, ganun. Tapos kapag may gagano ka na ng papel, pwede ka lang sumakay sa train, sa bus, sa tram. No? So I think I also like transportation ni Austria. Pwede pa nga mag 9.5 to Pero sige, 9 na muna. Czech Republic sa Prague. I think okay din sa Prague yung transportation, no? Although puro lakad lang din kasi ako sa Prague, no? But yung sa train naman, transferring from one city to another, wala rin naman ako naging problema. So, 8.5 sa akin sa Prague. Okay yung transportation doon. Netherlands as well, okay. Wala rin akong problema, no? Never din ako nagka-problema sa Netherlands sa transportation. So, 8.5. Belgium, ito yung na-scam ako. Nanginginig ako, guys. Ini-scam ako ng taxi at kung saan-saan niya ako dinadala. Sabi ko, ibaba mo ako dito. Sabi niya, hindi niya daw ako ibababa kung hindi ako magbayad ng 200 euros. Guys, 12,000 pesos. Sabi ko, hindi ako magbayad ng 200 euros. Kahit natatakot na ako. Kasi syempre, nasa loob ako ng sasakyan niya, no? Sabi, nung pwede daw ako magbayad ng credit card. Tapos nandun na ako sa taxi, sabi niya, hindi ka pwede magbayad ng credit card. Kailangan ka mag-withdraw now. Pero 8 pa din ang ibibigay ko. Kasi maganda yung Belgium, guys. Maganda talaga siya. Na-scam lang talaga ako ng taxi. Sige, 8. 8 yung lalagay ko kay wag na lang kayo mag-taxi. Maganda, nag-Uber din ako. Pero pangit din yung mag-Uber. Mag-book na lang kayo ng transportation via Klook and use my discount code Marvin sa Klook. Diba? Feeling ko yun yung best way. Kasi na-scam din ako sa Uber. Diba? Pinakancel niya rin yung Uber ko. Nung nag-taxi ako, scam din ako. So, mag-book na lang kayo ng transfer service via Klook para sure na walang cancellation. Binayaran nyo na in advance and all. Use my code, Marvin, sa Klook. Hey! Okay. So, when it comes to transportation, my favorites would be Switzerland, Austria, and then, runners-up sa akin, Italy, Prague, ayun. France, maganda, yun, basta ganun. Let's proceed na to our next category, safety. Kung na-feel ko ba na sobrang safe yung bansang ito or may naka-feel ba ako na medyo hindi safe dito. Sa Spain, since Spain pinakauna kong bansa na pinuntahan sa Europe, no. So medyo aligaga ako ng slide sa Barcelona. But feeling ko naman it was still pretty safe. So I'll give it an 8. May konti ako mga baka may dito. Parang feeling ko naman I'll still give it an 8. France, I'll give it a 7.5 kasi dahil lang sa marami akong naririnig ng pickpocketing issues. Marami din ako nakikitang videos sa TikTok na parang mga biglang nagpe-pickpocket sa France. So sabi ko, okay, maybe 7.5. But personally, wait lang.
Kasi di ba, dapat personal experience. I-8 ko to. Oo. Kasi wala naman ako na-experience. Di ba, wala naman ako na-experience na inano ako ni Franz. Pero hindi, medyo aligaga din ako din. Wala ako naging experience. Sige, ibalik natin sa 7.5. Wala ako naging experience, pero aligaga ako. Parang hindi ako at peace. Parang feeling ko, hala ba? Or kapag may dumadaan, tapos mag-isa lang ako, hala baka. Alam mo yun, kasi ang dami kasing stories about it. But wala naman ako naging, thank God, no? Pero sige, 7.5 na lang kasi yung feeling, hindi ako free. Ito talaga, Switzerland, never, kahit konti na slight pa. Kahit konti, wala akong na-feel na parang hindi ako safe ngayon. 10 talaga sa akin ang Switzerland. When it comes to safety, I really felt safe kahit naglalakad ako sa madilim. Like, ang mga tao, helpful pag nakikita nilang nalolos ka, they will help you. So, I really feel na sobrang safe ng Switzerland. So, I'll give it a 10. Italy, I'll give it a 7 when it comes to safety. Kasi ang dami ko lang talagang na witness ng aking mga mata na parang mga scam nung sa relo, parang ipapasok niya sa bag, yung mga roses, tapos yung mga sa train station, parang ang daming nangyayari na wala naman akong na-experience na masama. Pero ang dami ko kasing nakikita na parang, bakit may mga ganito? So, medyo, when it comes to safety, I was a little, anong tamang English doon? I was a little blank. I was a little cautious. Hindi cautious, pero cautious na nga lang. So, 7. Slovenia, I'll give Slovenia a 9. One of the safest for me in Europe. Hindi rin ako naka-feel na may something sa Slovenia. Like, people are just nice. Tapos, it's also really one of the safest na nagre-research ako. So, I'll give Slovenia a 9 when it comes to safety. Croatia is also a 9, almost the same. Ito yung mga bansang hindi masyadong kilala, pero actually, they are more safe than mga turisti. Kasi nga maraming turista doon, so maraming pickpocketers. Itong mga Slovenia, Croatia, wala naman masyadong turista. So, konti lang. For sure, meron pa rin mga pickpocketers or mga masasama, pero mas konti. Hungary, I'll give Hungary 8.5. Okay din naman, parang feeling ko safe din naman sa Hungary, sa Budapest. But may mga times lang talaga na feeling ko may mga daanan sila na super dark. Alam mo yun, wala naman nangyari sa akin. Pero parang may mga daanan sila na super dark. So parang ako medyo nag-aalala ako ng konti. But safe naman, so 8.5. Slovakia, ito rin yung Slovakia. Wala rin akong nangyaring masama sa akin. Pero may feels lang ako kasi winter ako nagpunta tapos wala masyadong tao. So, may feeling ako na baka may sumusunod sa akin. may parang praning lang. May praning feeling ako sa Slovakia. Kasi ang charm ng Slovakia during winter, parang haunted. Parang ganun yung vibe niya, di ba? Parang music video. Pero pag naglalakad ako ng gabi, parang may sumusunod pa sa akin. Wala naman. Pero yung utak ko lang sinasabi niya. So, 7.5. Austria, also one of the safest for me. Hindi rin ako naka-feel na parang hindi ako safe sa lugar na to kahit naglalakad ako ng gabi. So, 9.5 sa akin ang Austria. Czech Republic, I'll give 8.5 when it comes to safety. Kasi very touristy din kasi ang Czech Republic. No? So, maraming turista. So, sometimes, hindi rin natin maiwasan. Baka mayroong mga pickpockets. And then, ayun. Next is the Netherlands. The Netherlands, I'll give it an 8 kasi may mga napapansin lang ako minsan may mga nagiinuman ng mga kabataan tapos minsan may mga sumisigaw na lang bigla, no? So, wala naman silang ginagawa pero may mga times na parang, ba't may biglang sumisigaw? So, ako, anong nangyayari? Ganun, may mga ibang nalasing sa daan, no? So, if you're a female traveler, maybe baka mas matakot kayo. Ako, di naman ako natatakot kasi kung gusto nila. Charit. Pero, ayun lang, minsan lang may mga sumisigaw tas sabi rin ng friend ko si Tyrone, hindi rin like, may mga few instances din ng mga masasamang nangyayari ginagawa daw. So, hindi rin siya super safe. Yung friend ko si Tyrone is taga Netherlands, no? Taga Rotterdam. So, I'll give it an 8. Belgium, okay din naman. Naglalakad lang ako sa city. One day lang ako sa Belgium. But still, I'll give it an 8, no? When it comes to safety. Oh my gosh. Hindi pala kasi yung scam. Ito na naman tayo. Hindi pala siya super safe. So, I'll give it a 7.5. Sorry, Belgium. Babaguhin ko na naman. 7.5 lang sa akin when it comes to safety because of my personal experience na
a little traumatizing. So, 7.5. Okay, our last category, language or communication. Kung feeling ko ba, ang tagal ko mag-explain, guys. Ang haba ng vlog. So, bibilisan ko na to. Language and communication. Kung feeling ko ba okay yung communication ko. Sa Spain, medyo nahihirapan ako kasi Spanish pa kasi ako doon. Pero yung iba din naman kasi pag nag-English ako, parang hindi rin sila masyadong nag-ano ng English, di ba? So, I'm not sure. So, I'll give it an 8, communication. Paris, marami nagsasabi na hindi nag-English yung mga taga-Paris, but based sa experience ko, lahat ng nakausap ko guys nag-English. I swear. So, I'll give it a 9. Switzerland, ito talaga. Parang first language nila yung English. Ang galing nila mag-English sa Switzerland. So, 9.5. Italy, 8.5. It's really above average naman sa Italy, no? Nakakausap ka naman nila na maayos. Okay naman, nag-English sila. So, I think above average, 8.5. Slovenia also was a surprise to me kasi ang liit lang ng bansang ito. Hindi masyadong kilala. Pero yung mga tao, nag-English sila lahat. Slovenia is a 9. Croatia, wala rin ako masyado kasing interaction, but based lang sa observation ko, 8 when it comes to, average naman, nakakapagsalita naman. Hungary, yeah, they also speak good English, so I'll give it, sa Budapest, I'll give 9. Slovakia, 8.5. Okay din yung communication naman nila, wala akong naging problema. Austria, ang galing din nila mag-English. So, Austria, lahat ng mga nakikita ko na kaka-observe ko, 9.5 sa akin ng Austria. Czech Republic, okay din. Okay, walang problema sa communication. So, 8.5. The Netherlands, magaling din mag-English yung mga taga-Netherlands. Parang lahat sila nag-English, guys. So, 9 for me. And Belgium also is 8.5. Okay din yung communication. Okay, so tapos na ang ating categories. So, i-total na natin sila lahat and i-rank na natin sila based sa 2, 4, 8 categories na ginawa. Okay, the moment of truth. So, here is the result of our deliberation. Ano to? Thesis? Ang feeling ko, ang number 1 na country based on these categories would be Switzerland. My favorite country. Hindi sa bias ako. Or sige, sabihin nyo na lang na bias ako, pero punta rin kayo doon para makita nyo kung bakit sinasabi kong number 1 siya. Kasi in all aspects talaga, ang ganda niya eh. Beauty, people, activities, safety, transportation, communication, anong mali? Mahal lang talaga, 'di ba? Nandun lang siya sa budget, hindi siya budget friendly and people are a little conservative. But aside from that, ang ganda ng Switzerland. So, it's still for me my number 1 country in this Europe trip. And ano ang ating number 2 country? With a total, ang Switzerland, sige, wag na tayo mag-total, basta naka-ranking na to. Next for me is Austria. I think Austria ang next na maganda, i-rank ko siyang country because sobrang ganda ng architecture. Hindi masyadong touristy, ang ganda lang maglakad. Para ka nasa musical lagi pag nandun ka sa labas. Tapos nung winter pa, may mga snow, mga ice skating sila. Ang ganda ng Austria, guys. People are very safe, good, nice people. So, no wonder number 2 siya. Number 3, hindi ko talaga in-expect na isa to sa magiging favorite ko dito sa Europe trip, Slovenia. I swear, hindi ko siya in-expect na magiging favorite ko siya. But based on those categories, number 3 talaga si Slovenia, guys. Favorite kong Slovenia. Babalikan ko talaga yan. Number 4 is Prague, Czech Republic. Kita niyo naman, ang ganda ng architecture, no? Gandang city. One of the best cities or the best city in Europe pa. Number 5, the Netherlands, no? Amsterdam, although medyo pricey siya, pero ang ganda kasi nung Sans Chance, no? Mga canal nila doon. So, yeah. So, yun pala yung top 5 natin, no? So, my top 5 sa Europe trip na to. Number 1 is Switzerland. Number 2, Austria. Number 3, Slovenia. Number 4, Czech Republic in Prague. And number 5, the Netherlands. And on the number 6, nagtay pala yung tatlo. Tayo sa akin, on the number 6 is Spain, si France, and si Italy. Ang strength ng Spain for me is yung people niya. Ang strength ng France, ang ganda ng city niya if mag-walk ka. And food din. Ang strength ng Italy talaga sa akin is food. Yun talaga. Italy, number 1 sa akin yung food. Number 6, tayo sila sa akin. So, number 7, number 8. So, next, number 9. Number 9 is Hungary. Oh, number 9 lang si Hungary. Kasi, isa rin to sa mga favorite ko si Budapest nung parang Miss Universe, yung mga frontrunner, no? Isa rin sa mga frontrunners ko si Hungary. Pero, it felt a little short. Why? Because of the food, yeah. Food. People also, wala ako masyadong interaction. Activities.
So, doon siya mga nag-fell short sa ganun, no? Okay, kaya 9 lang siya. Okay, and number 10 is si Croatia. Bakit number 10 lang si Croatia? Kasi wala masyadong activities na pwedeng magawa, I think. Kasi actually Croatia sa average lang kasi siya. Wala siyang parang super na nag-stand out siya. So parang umaverage lang din siya. 8, 9, 7.57, 8.5. Nasa average lang kasi siya. Okay, number 11, Belgium. Okay, maganda yung Belgium. And number 10, Slovakia. Okay din naman Slovakia. Last, number 12 pala. Number 12 is Slovakia. Bakit siya yung last? Kasi wala masyadong activity. 7 lang, no? Tapos safety, medyo naaligaga ako ng slight. Pero maganda yung Slovakia. Baka sabihin nyo, pangit siya kasi nalas siya, no? It's just that meron lang talaga mas magaganda. So that's our ranking sa mga European countries na napuntahan natin. Let's proceed na sa ating next topic. Ang lakas school reporting. Is the budget. Magkano ba? Magkano yung nagastos natin sa Europe? Okay, when it comes to budget, syempre, ipapakita ko muna sa inyo yung mga pre-booked expenses ko. Ito yung mga expenses na nagastos ko. Wala pa ako sa Europe, pero kailangan ko na mag-book. Syempre, nagpaplano na ako. First is the round trip ticket. So, ang entry ko, Manila to Madrid, and then ang exit ko, Belgium sa Brussels to Manila. May mga nagtatanong sa akin, paano yun? Pwede kayo mag-ganun, guys, di ba? Merong one way. Ang one way isang ganun lang, Manila to Madrid. Meron ding round trip. Ang round trip, Manila to Madrid, Madrid to Manila, di ba? Ganun siya nag-round trip. Pero kapag mag-book kayo like Cebu Pacific or mga website like Google Flights, cheapflights.com, ay yung mga pinagbubukan ko, guys. Google Flights, cheapflights.com, or pwede kayo dumiretso sa mismong airline sa website nila. May option doon na multi-city. Tatlong option yan na one-way, round trip, tas merong multi-city. Itong multi-city kapag ganun yung gagawin mo, for example, Manila to Madrid, tas ang pabalik mo ibang lugar like Belgium to Manila. Ang ititik mo doon, multi-city, tas lalabas na kung magkano yung presyo doon. So, may round-trip ticket including 25 kilos luggage via Qatar Airways, 46,208. Ang mura, di ba? Kasi winter to. Nag-check ako lately check ko lang, magkano kayong ticket niyon? Umabot na siya ng 80,000, guys. Kasi siya, spring, tas pa-summer na. Ito kasi mga spring-summer. Ito yung peak season ng Europe. Maraming tao. Nagpunta kasi ako winter, hindi siya peak season. So, siyempre, kapag hindi peak season, mas mababa yung presyo. Pag peak season, maraming demand, tataasan din nila yung presyo, no? So, depende sa inyo. Baka mas mahal pa kapag pupunta kayo ng summer run, no? Pumili ako ng U-Rail 30-day global pass. Ito yung ginamit ko sa most ng transportation ko. So, nabili ko to sa Klook. Nabili ko kasi siya ng naka-discount, guys, during the 10th birthday sale ng Klook. So, 32,591. Good for 30 days. Itong U-Rail na to, guys, ito yung ginamit ko pag pupunta ako from one country to another. Pero may mga countries na kailangan mo mag-reserve. So, minsan pumupunta na ako sa station, mag-reservation. Although may ganito ka na, may ticket ka na, kailangan pa rin minsan ng reservation kasi napupuno yung train. May mga instances naman na hindi kailangan. Makikita nyo yan sa U-Rail app. May mga nagtatanong, sulit ba ang U-Rail app? For me, guys, nasulit ko siya. Kasi imagine, 30 days ako sa Europe. Ang dami kong bansang napuntahan. 32,000 lang yung aking plus reservation fee. Magkano ba yung reservation? Actually, yung reservation fee ko, mabot lang siguro yung mga 10,000 lahat. So, sabihin mo, 10,000 plus 32,000. Magkano yun? 42. Sabihin mo na lang 45,000 lahat. 45,000 lahat ng ng train ko, including na yung mga Flixbus, kasi nagbo-bus pa ako. No? Ay, may iba bang category yun? Ay, may iba pala. Huwag natin isama yung Flixbus. U-Rail lang to, no? I think na ko ba rin siya na sulit ko. Kasi kung doon na kayo mismo bibili sa train, di ba, nakita natin last time, chinek natin Milan to Rome, 6,000. 6,000 pesos. Papakita ko sa inyo, no? 6,000 pesos. Ita-times mo ilang beses ko ginamit yung U-Rail ng ilang cities yun. Sabihin natin 20 cities to, pero yung 3 cities, nag-Flixbus lang naman ako sa bawasan ko. 17 na lang, 17 cities. 20 cities dapat to, pero yung iba kasi nag-Flixbus ako. So, 17 cities ko lang nagamit yung U-Rail. So, 6,000 times 17. Aabot na, ang laki, di ba? O 102,000 na yun. Kung pumunta ako sa 17 na cities, tas nag-train ako, kung 6,000 ang one way, 100,000 na yun, di ba? Magkano lang yung U-Rail ko, 32 plus reservation fee, sabihin mo 45, 50,000. Almost half talaga yung natipid ko. Kahit sabihin mo na
okay, magre-reserve ka ba, ganyan-ganyan. Kung marami naman kayong pera, sige, doon na kayo bumili sa train. But for me, nasulit ko talaga yung U-Rail. Pero kung isang country lang kayo, like for example, Switzerland lang, mag-Swiss pass na kayo. Meron din sa Klook, guys, ha. Meron siyang Swiss pass, country specific lang. Magagamit siya sa buong country. Sa Netherlands din, meron din yata mga Amsterdam pass. Pwede ka rin mag-ganon. Sa Italy, may mga Italy pass din yata, ganun. Check niyo lang sa Klook, marami mga passes doon. Pero ako kasi marami akong country na pupuntahan. So, sulit na sulit ko yung U-Rail. Hindi ako nagsisisi na nag-U-Rail ako. Nung una lang nung sa Spain, di ba, ang daming mishaps. Pero nung natutunan ko na siya, madali lang siya. Nung una lang talaga kasi hindi ko alam. So, medyo maraming mishaps. But yeah, nasulit ko talaga yung U-Rail, guys. Next is Visa. Visa is 8,000 pesos yung nagastos ko. Pero partly sponsored kasi ito ng SMB Travel and Tours, no? So, siguro kung hindi kayo sponsored, mga around 10 to 12,000 yung magagastos sa Visa. But ako, 8,000 lang yung nagastos ko. Kasi yung iba, sila nag-shoulder. Travel tax, 1,620. Insurance, nag-take ako ng insurance for 30 days. Nag-ano lang ako, Travel Joy sa Klook. Nag-book lang ako dun sa Klook ng Travel Joy Insurance, guys. For mga Philippine, for mga Filipino lang pwede. 3,940. So, ang total ko na budget, pre-booked expenses, ito kasi parang general, hindi ko siya maa-attribute sa specific country kasi ito yung mga pre-booked expenses ko prior to the trip. So, umabot siya ng 92,356. Okay, let's go na sa country-specific na aking expenses. So, hinati-hati ko yung mga expenses ko. I just use my GCash debit card, guys. Yes, debit card. So, nag-debit card lang talaga ako kasi sabi ko, ayoko na ng maraming iisipin pagkatapos ng trip. So, gusto ko debit na. Ayoko na mag-credit card kasi di ba parang after the trip tapos naka-credit card ka, parang ang sakit, ang daming babayaran. So, ako, nag-allot na talaga ako ng money sa GCash account ko na sabi ko ito yung gagastusin ko for my Europe trip. So, nilagay ko na lang sa aking GCash Visa card. Nagamit ko yung credit card ko slight sa konting shopping at minsan hindi gumagana yung GCash card ko. Very, very few instances lang. Like, sobrang few lang na minsan nagdolo ko yung GCash ko. So, ginagamit ko yung aking another credit card. And then, meron din akong cash, no? May cash din ako na ginamit. So, lahat yun, nilagay ko dito. Like, sa GCash, madali lang kasi yun yung maganda kapag naka-debit card ka sa GCash. Tignan mo lang yung transaction mo, ma-itemize mo na doon lahat ng transaction. Tapos, madali ko na siya na-plot sa aking tracker kasi nandun lahat. Tapos, chinek ko rin yung BPI credit card ko, kung ano yung mga konti lang naman yung mga nagastos ko sa BPI credit card. Nilagay ko din dito. And then, yung cash ko. Yung cash kasi mahirap mag-track, 'di ba? Kasi pag naka-cash ka, ini-estimate ko na lang, okay, for example, 100 euros yung nagastos ko. Tapos sabi ko nung nasa Italy ako, 80 na lang siya. So siguro mga 30 yung nagastos ko sa Switzerland, ganun. So in-estimate ko na lang siya. Pero lahat 'yon nandito, GCash, Visa card, credit card, tsaka cash transactions. Yung tatlong 'yon, nilagay ko sa tracker ko dito. Let's start na. Ito pala yung mga category ng expenses ko. Magkano yung nagastos ko sa hotel, magkano yung nagastos ko sa food, per country to ha, magkano yung nagastos ko sa transportation, additional transportation maliban sa U-Rail. May U-Rail na ako pero meron pa tayong additional transportation cost. Yung mga reservation, yung mga mishaps, additional train, additional flight, or sa extra pala yun. But sa mga additional transpo, yung mga one-day ticket na binili ko sa metro, tapos, activities, ito yung mga nabook ko na activities sa Klook mostly. Shopping, ito yung mga panamili kong damit and bags. And then, extra. Nakahiwalay pala yung extra. Extra, ito yung mga mishaps, guys. Ito yung mga nangyari sa akin na mishaps na gumastos ako ng additional kasi nga may mga nangyaring hindi inaasahan. Okay, so let's start na sa first category, hotel. So, sa Spain, ang nagastos ko sa hotel, 6 nights. Nights na lang, no, kasi ang binabayaran naman natin sa hotels nights, hindi days. So 6 nights ako sa Spain na umabot ng 7,663. Puro hostel lang ako, guys. Panoorin nyo lang yung vlog ko. Lahat naman, shinare ko yung hostel ko. Lahat ng pinuntahan ko, shinare ko kung ano yung hostel name. So you can just check my vlogs, no. Sa France, 2 nights, 3,682. Or pwedeng ilagay para hindi na tayo kasi masyadong haba yung vlog pag inisa-isa ko pa yan. I-flash na lang natin dito lahat ng mga hotels nagastos ko per country, no. So, yan yung nagastos ko sa hotel. Tapos, iba-iba kasing days, ibang days yung nilagay ko. So, meron ako ditong number of days. For example, Spain, 6 days.
So, dinivide ko yung hotel ko. Like, for example, 7,663 sa Spain divided by 6 nights. Tapos, meron ako ditong nakasulat na daily hotel. So, itong daily hotel, ito yung parang on the average, magkano yung hotel ko per country. So, I think mas importante ito eh. Daily hotel ko sa Spain, ang average niya, 1,277. Sa France, average 1,841. Iba-ibang city na to na. Kinumbine ko na yan. Milan, Rome, Venice. Switzerland, ito sa pinakamahal talaga sa hotel na ang average ko daily, 3,213. Kasi ang mahal sa Zermatt eh. Pero okay naman sa Interlaken. Italy, average hostel daily, 1,599. Hostel to guys, hindi to room. Slovenia, ito, private room to sa Slovenia, no? 1,974. Croatia, hostel lang to, 1,228. Pinakamura, Hungary, 384 pesos. Slovakia also mura, pero mga lalaki yung kasama ko na naka-underwear, 521. Austria, 1,291 per night ng hotel. Czech Republic, 1,321. Netherlands, 1,697. And Belgium, 253. So, kung mag-hostel lang kayo guys, I think yung Europe, pag hostel ka lang, aabot siya ng mga average 1,500 per night, 2,000 pesos per night, 2,500. Mahal na yung 3,000 per night. Ay, kaso winter ako, baka mahal sa summer, but yun yung experience ko. Next is sa food naman. Ito yung mga nagastos. Ipakita ko na lang dito sa screen yung mga nagastos ko sa food, no? So, sa Spain, around 8,000 pesos. France, 4,000. Switzerland, 11,000. Italy, 11,600. Kasi ang dami kong kinain sa Italy. Slovenia, 1,700. Croatia, 1,900. Hungary, 4,000. Slovakia, 2,500. Austria, 4,600. Czech Republic, 5,000. The Netherlands, umabot ako ng 18,000 sa Netherlands. Anong kinain ko dun, B? Kasi dito kasi ako parang celebrate ng 100k subscribers. Pero parang ang taas ng 18k. Kasi 6 days ako. Okay. 7 days pala ako. Okay. Umabot ako ng 7 days sa Netherlands kasi nagpunta pa ako sa Rotterdam kila Tyrone. Tapos, syempre, pinastay ako nila Tyrone sa bahay nila. Parang, minsan, nag-offer na naman ako na ako na sa food, diba? Kasi nakakaya naman. Parang pinatuloy ka pa sa bahay. Tapos, minsan, parang sabi ko, sige ako na magbayad sa food. Ganun. Tapos, minsan, ganun. Nag-celebrate din ako ng 100k subscribers sa Amsterdam din. Tapos nag-social ako ng fine dining, ganyan. Tsaka in general talaga, mahal talaga sa Amsterdam. Mahal talaga sa Amsterdam. Umabot ako ng 18k pala dun. Okay. Tapos sa Belgium, 3,600. So, naglagay din ako ng daily food ko dito. So, yung total food ko, divided by ko sa number of nights. So, ito yung aking daily food. Meron din ako dyan mga daily food. So, 1,300 sa Spain, ayan. Lalagay ko na lang dito din yung parang average daily food ko. Pero, on the average talaga, ang nagagastos ko lang per day, mga 2,000, no? Or wala pa. 2,000 or less. Sa Spain, ang nagastos ko lang 1,300 per day. France, 2,000 per day. Switzerland, 1,900 lang ako per day sa Switzerland kasi lagi lang ako sa salad. Yung grocery, 1,900 lang ako. Mas mahal pa nga ako sa Italy, 2,300. 2,300 ako per day sa Italy kasi lagi ako nagre-restaurant. 1,700 per day sa Slovenia. Croatia, 1,900 per day. Hungary, 2,000 per day. Kasi nag-restaurant. Ito kasi nag-restaurant na ako dito. Pasosyal na ako dito sa Hungary. Slovakia, nag-restaurant din ako dyan. So, 2,500 ako pwede per day. Austria, 2,300 per day. Czech Republic, 2,500 per day. Ito, Netherlands, 3,000. Parang 3,000 per day pala ako. Kasi marami akong kinain sa Netherlands. Belgium, 3,600. Kasi one day lang ako. Ang dami kong kinain dun sa Belgium. Okay, transportation. Ito naman yung mga reservation fee, mga additional bus, mga Flixbus. Nagdagdag ako ng Flixbus, diba? Wala siya sa U-Rail. Tapos, ano pa ba? Ito yung mga one-day pass ng metro. Bumili ako ng mga one-day passes. So, yan. Papakita ko na lang dito yung mga additional transportation ko. Ayan. And then, activities. Ito sa Spain. Ito yung Sagrada Familia na hindi ko napuntahan pero nabayaran ko na. So, nilagay ko na yan dyan dito. Tsaka yung Park Güell. Switzerland, ito yung... Ano yung sa Switzerland, B? Sa Zermatt, yung Toblerone, yung sa cable car, okay. Yung paragliding kasi hindi natuloy pero... Kaya tinanggal ko siya dito kasi na-refund. Full refund yung paragliding na hindi natuloy. Tapos sa Rome, yung Vatican Museum, Tutu. Sa Netherlands, yung... Ano yan? Okay. Airport transfer. Shopping, ito yung shopping guys. Marami tayong mga napabili ng mga Zara at mga damit. So ang shopping ko sa Budapest, 7,000 pesos. Shopping ko sa Prague, 5,800. Shopping ko sa Amsterdam. Ang laki ng shopping ko sa Amsterdam. 9,240.
And then extra expenses ko guys, ito yung mga sa Spain, nagkaroon tayo ng mishaps. Kailangan ko mag-book ng new flight, 'di ba? Nag-new flight ako papuntang Paris kasi na hindi ako na fully booked yung train. Tapos nag-extend ako ng one night sa Spain, so additional hostel. Ito namang extra ko sa Netherlands. Ito yung nag-airplane din tayo, 'di ba? Kasi hindi na ako tumuloy sa Germany, nagpunta na ako diretso sa Netherlands. So nag-book ako ng panibagong plane ticket around 9,000. Belgium, ito yung na-scam sa atin sa taxi. Ito yung na-scam. So extra expense 13,200. So all in all guys, ito total na natin yung nagastos natin. So yung pre-booked expenses natin, yung dati pa nating binook. Actually, hotel, pre-book naman to. Pero, kaya ko kasi siyang makategorize sa specific country. So, nilagay ko na siya sa specific. So, pre-booked expenses, 92,356 plus yung total expenses natin, aside sa pre-book, 228,736. So, ang ating total na nagastos sa Europe guys for 35 days, 13 countries including Vatican, pero sige 12 countries, 35 days, 321,095. Around mga 321,000 guys, no? Tas niles ko pa, for example, walang nangyaring mishaps. For example, wala tayong additional train flights. Hindi tayo na-scam sa taxi. Just for example, no? Babawasin ko yung extra. So, ibawas natin yung extra dyan sa 321. Kung walang mga nangyaring mishaps at mga additional flights, ang total na nagastos lang talaga natin guys is 282,622, which is within our estimated budget. Diba nag-budget tayo dito nang papunta tayo sa Spain. Sa Spain, punta tayo sa Europe. Sabi ko mga around 250 to 300,000. Feeling ko sabi ko 300,000. Actually, I'm so happy kasi almost within the budget talaga tayo. Although sumobra tayo, no? Naging 321. Sumobra tayo ng 21,000 sa ating estimated budget na 300k. Pero I'm still happy kasi hindi sobrang laki nung niya. Tsaka yung shopping ko guys, 22,000 na eh. Kung walang shopping, within the budget tayo na 300,000, no? Tapos kung wala pang mga mishaps, actually, mas mapapababa mo pa kung walang mga mishaps, no? But, ayun, on the average, ganun yung nagastos ko, guys. 321,000 for 35 days in Europe. And I'm so happy kasi, imagine, hindi ko ina-expect na kayang gawin yun. And masaya ako na nagawa ko to at na-share ko sa inyo. Sobrang, ang ganda ng trip na to. One of my favorite trips by far, no? Okay guys, ngayon naman sagutin ko yung mga questions nyo about my Europe trip. Nagpo-poll question ako sa aking Instagram account. So you can just follow me sa aking social media accounts here.